Kakaupo pa lang pero tila may humahamon na agad sa bagong liderato ng Senado. Pero ang napaulat na naghahamon, constructive oppositionist daw lamang. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ann Asis Carilo. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Blast TV, Samsung TV Plus at TCL Smart TV. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Panibagong shake-up sa Senado, peke, ayon kay Senador Panfilo Lacson. Tanong ni Senate President Vicente Soto III, may ikinatatakot ba ang mga nasa likod nito? Kontratistang Curly at Sara Diskaya, laglag na sa House Witness Protection Program, ayon kay Infrastructure Committee Chair Terry Ridon. Transport Group na Piston, magdaraos ng nationwide strike sa susunod na linggo. Gabriela, ipoproklamang 64th party list representative ng Commission on Elections. Bud Crawford, sinurpresa si Canelo Alvarez para sa World Super Middleweight title. At posibleng banggaan ni na Vice President Sara Duterte at Vice Ganda sa 2028 election, pinalutang. Mariing pinabulaanan ng liderato sa Senado ang napaulat na panibagong shake-up. Ang Agenda Weekend Report hatid ni Hanati. Fakey breaking news. Ganyan kung tawagin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang report tungkol sa di umano'y leadership shake-up sa Senado. Sa isang post, inihayag ng isang nagngangalang One TV Philippines na nakakuha na raw ng sapat na numero si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para maging Senate President. Peke ito, ayon kay Lacson, galawang desperado raw ito at mukhang minamaliit ang Senate Majority Bloc. Ang page na nagpost ng balita, isa umanong digital news network na Davao at Pagadian-based. Pero nasa less than 2,000 pa lang ang YouTube subscribers at noong July 2024 pa ang huling post doon. Una nang lumitaw ang rumor sa Senate shake-up matapos ipahiwatig ni PDP Laban Senatorial Bet at Attorney Jimmy Bondoc sa programa ng BNC na Politico Talks. Attorney Jimmy, anong inaabangan natin for next week? At mensahe mo na rin sa ating mga taumbayan. I'm curious if there will be a shake-up of the leadership of the Senate. Kung totoo yung ugong na si Senator Alan Cayetano. Kasi 15 voters yes, lang. Pero paglilinaw ni Lacson, ang lehitimong leadership change dadaan lang sa malinaw na procedure at hindi sa unverified social media posts. Yan ay isang resolution na pinirmahan ng at least 13 senators na ipapasa sa Senate President. Pagbukas ng sesyon, doon siya bababa sa pwesto para mapalitan. Nitong nakaraang linggo lang, dumaan na sa shake-up ang Senado. Pinalitan ni Senator Tito Soto si Senator Cheese Escudero bilang Senate President sa 15 boto. Si Lacson naman ang Senate President Pro Tempore at bagong Blue Ribbon Committee Chair, habang pinalitan ni Senator Mig Zubiri si Senator Joel Villanueva bilang Majority Leader. Yan ay bunsod ng serye ng investigasyon sa flood control scandal at mga issue sa insertions sa national budget na di umano'y pakana ng ilang mambabatas. Babala ni Soto, huwag maniniwala sa kung tawagin niya'y fake news pages na dumadagdag umano sa kaguluhan ng bansa. Samantala, nakatuon naman ang pansin ng minority bloc sa nation building. Ayon kay Cayetano, constructive oppositionists daw ang grupo at naniniwala siyang may divine plan para sa Senate minority. Bagamat nalulungkot umano siya sa pagpapaalis sa pwesto kina Escudero at Villanueva, handa raw silang gampanan ang responsibilidad bilang minority members. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel.
Samantala, binanatan din ni Senate President Tito Soto ang aniyay mapanlinlang na balita sa kanyang post sa X. Hindi pa umano nagsasagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee ni Senador Lacson, ngunit gusto ng iba na mapalitan na sila agad. Tanong din niya, may ikinatatakot ba ang mga ito? Sa mababang kapulungan ng Kongreso, naniniwala naman si Negros Occidental 3rd District Representative Javier Benitez na ang usap-usapan doon sa kudeta ay nakasalalay din sa suporta ng Malacanang. Sinabi ni Benitez na alam niyang galit ang mga tao sa gitna ng katiwalian sa flood control, ngunit mahalagaan niya ang pagkakaroon ng katatagan sa bansa. Naniniwala ang kongresista na hindi dapat pagtakpan ang sinuman sa investigasyon at suportado niya ang pagpirma sa waiver ng bank secrecy at statement of assets, liabilities and net worth sa mga idinadawit sa katiwalian. I'm a member of the Public Accounts Committee, which is one of the committees involved in the Tri-Committee. So it's good governance, accountability, public works, and public accounts. So I'm a member of Public Accounts. And I signed a waiver for declaration of no business or financial interests in the flood control hearing. I will also say that I think it needs to show that again we are not covering up, for anyone. Naniniwala si Congressman Terry Redon na hindi na uubra sa House Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. Anya, hindi kapanipaniwala ang testimonya ng mga ito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Ang problema ho, ang mga Diskaya, yung Janet Lim Napoles, nito pong flood control scam. Di ba? Sila ho'y nagbibigay ng mga pera sa mga kongresista. Sarado na para kina Curly at Sara Diskaya ang House Witness Protection Program. Yan ang tindig ni House Infrastructure Committee Chairperson Terry Redon sa isang forum kanina. Anya, ang sakop lamang ng programa ay yung hindi most guilty sa issue. At malinaw raw na walang dahilan para sa Diskaya couple na maging bahagi nito dahil aminado silang nakipagsabwatan sa ilang DPWH officials at ilang congressmen na dawit sa flood control scandal. Matitest yung kanila pong kredibilidad on two things. Una, sino ho yung mga kasama sa ledger bago 2022? Pangalawa, bukod sa mga kongresista, meron bang mga senador? Sa isang press conference ng Diskaya couple, 2022 lamang daw umano ang hiningi ng komite, kaya ito lang ang kanilang ibinigay. Handa naman daw silang ipresenta ang buong listahan kung hihingiin ng Infracom. Yung una kong tanong, sino nagsabi sa kanila na 2022 onwards lang ilalagay sa affidavit? Senador ba yun? Hindi ba? O yung abogado lang yung nagsabi? Kasi ang totoo naman, kung gagawa ka ng affidavit para sa katotohanan, sabihin mo na lahat, hindi ba? Truth gaps kung tawagin ito ni Congressman Redon. Anya, inconsistent ang rason at statement ng mga Diskaya at ibang-iba ang ginagawa ng mga ito kumpara sa former DPWH officials na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza na may kasamang mga resibo ang testimonya. Ibinahagi ni Redon na sa kasalukuyan umalis na si former project engineer JP Mendoza sa House Protective Custody para makasama muli ang pamilya. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Hinamon ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin si Navotas Representative Toby Tiangco na unahin munang imbestigahan ang sarili nitong distrito. Patuloy pa rin daw kasi ang pagbaha sa lugar kahit bilyong pisong pondo na ang nailaan. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Garbin na ang 529 million peso insertion ni Tiangco ay kasalukuyang nagagamit, karamihan para sa mga proyekto sa flood control. Nilinaw din ni Garbin ang umano'y 13 billion peso insertion ni Congressman Elizalde Co sa 2025 national budget ay hindi pa naipalalabas o naipatutupad. Nauna nang iginiit ni Tiangco na imbitahan si Co para sagutin ang mga issue ukol sa nasabing insertion sa investigasyon ng House Infrastructure Committee sa mga umano'y ghost at substandard flood control projects.
bakit hindi mo imbestigahan yung iyong distrito na kung saan ang paboritong kontraktor ng kanyang distrito po ay yung St. Timothy na pagmamayari ng Diskaya. And to be followed by Alpha Omega na pagmamayari din ng Diskaya. And of course, Top Notch belongs to those 15 contractors. And may nakita ako dito, very notable, yung Sims Construction Trading na involved sa Ghost Project. So, him being a self-appointed budget crusader, bakit hindi mo muna tingnan yung kayong distrito? Pinuna ni former Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo ang umano'y butas sa testimonya ng mag-asawang Diskaya. Ito'y matapos siyang idawit ng mag-asawang contractor sa anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Sinabi ng dating kongresista na naging selective ang mga Diskaya sa mga idinawit na tumanggap ng kickbacks. Ano raw ang nangyari sa mga lawmaker noong 2016 hanggang 2022? Nanindigan si Rillo na malinis ang kanyang pangalan. Maglalabas daw siya ng ebidensya para patunayang kasinungalingan ang bintang sa kanya. Kahit itinalagang bagong special advisor sa Independent Commission, dapat raw mag-inhibit si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa iilang kaso, ayon sa House Infrastructure Committee. May Agenda Weekend Report si Elijah Bonzo. Inhibition on specific cases. Yan ang pahayag ni House Infrastructure Committee Chair Terry Ridon sa pagkakabilang ni Baguio Mayor Benji Magalong sa Independent Commission on Infrastructure ng Office of the President. Aniya, dapat inote ng ICI ang mga binitawan nitong salita na maaaring may prejudice o bias sa ilang proyekto. Marami hong mga sinabi si Mayor Magalong na una laban sa House Infrastructure Committee. So anyway, special advisor lang naman po si Mayor Magalong, pero kailangan lang i-sift through yung kanya pong previous public statements para ma-ensure ho na wala hong prejudicial statements na ginawa po si Mayor Magalong in the course of the inquiry. Tuloy pa rin daw ang investigasyon at pagdinig ng House Infrastructure Committee kasabay ng ICI at handa silang makipagtulungan sa mga magiging investigasyon nito. Marami pa naman kung kailangan din pag-usapan pa. Malawak naman po ang mandato ng komite, hindi lang po flood control, kundi lahat po ng proyektong pang-infrastruktura. Kaninang umaga, nagpahayag din si Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa mga pangamba ng Senate Minority Bloc sa ICI. Aniya, sana ang mga mailalagay sa komisyon ay malaya mula sa anumang conflict of interests and business interests. Sa gitna ng kabi-kabilang protesta na isinagawa ngayong linggo, pahayag ni Ridon na naiintindihan niya ang galit ng mga ito. Ang gusto mo talaga natin dito, dalawang bagay. Una, meron mo talaga mapanagot dito sa nangyari pong flood control corruption. Pangalawa, makapaglatag po tayo ng totoong reforma para wasakin ho talaga ito pong sistema ng korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sa darating na linggo, balak daw ng Tri-Committee Chairpersons na makipagpulong kasama si Senator Ping Lacson patungkol sa mga susunod na hakbang ng kanilang mga investigasyon. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Wala raw sasantuhin ang palasyo sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects at infrastructure. Hindi ligtas sa probe si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama sa sisilipin ang umano'y business connection ni Bonoan kay Candaba Mayor Rene Maglanque. Si Maglanque ay dating president ng Global Creek Builders na nakakuha ng higit 2 bilyong pisong flood control projects. Una nang ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may executive posts ang mga anak ni Bonoan at Maglanque sa MBB Global Properties. Ito ay isa pang kumpanya na pag-aari ni Mayor Maglanque. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no sacred cows. Kausapin natin ngayon si Catholic Bishops Conference of the Philippines spokesperson, Father Jerome Ceciliano. Magandang gabi po, Father Jerome. Yes, magandang gabi din po sa inyong lahat. Nanawagan ka makailan po itong CBCP para sa pagkakaroon ng isang independent investigation dito sa flood control scandal. Ano po ang masasabi ninyo?
sa binong Independent Commission ng Malacanang? Well, unang-una ay dapat yung Independent Commission ay maging impartial talaga. At pangalawa, dapat talagang maging, very strong and powerful sa pag-aanyaya ng mga tao na involved dito sa flood control projects. At higit sa lahat, nakita natin, kinakailangan maging very objective din sa kanilang gagawin. Okay. Nauna pong sinabi ninyo na kailangan maging powerful siya, may sapat na kapangyarihan, may pangil para ipatupad o isagawa yung kanyang mandato. Sa tingin niyo po ba yung executive order na ginawa ng Malacanang ay sapat na? Well, hindi ko po nabasa kung ano talagang nilalaman ng kabuuan ng executive order. Pero ang nakita lang naman ang nakita natin dito ay yung pagtatalaga nga sa ilang mga dating opisyal na din ng gobyerno. Hinihiling natin sana na hindi lamang ito about personalities, but also about the obligation to really unearth what really went through in all these projects na involved na yung mga corrupt practices. Father, ano pong masasabi nyo dito sa ginagawang legislative inquiries sa Senado at House of Representatives? Sa isa po kasing Facebook post ninyo, sinabi nyong you're making this investigation a farce. Ano pong ibig sabihin nun, Father? Well, ang ibig sabihin lang kasi nito, hayaan nating maglahad ng nalalaman nila ay itong mga resource person. Kasi ang point natin dito, yung mga yan ay na-involve talaga sa corrupt practices. Alam nila yung kalakaran, alam nila yung sistema, alam nila kung papaano na pagnakawan talaga yung kaban ng bayan. Ang nangyayari kapag mag-uumpisa na maglahad, mukha yatang may ilan ng mga nag-iimbestiga na nag-i-impose ng kanilang mga di umano'y nalalaman din. So parang nabibitin tayo. So ibig sabihin kapag ikay nag-iimbestiga, you listen first, intently. And then you try to find loopholes doon sa kanilang mga sinisiwalat. Ang problema kapag nagbabanggit na ng ilang personalidad, biglang kakambyo. Ibig sabihin, meron mga nag-iimbestiga na, tama na muna, okay, lampas ka na sa oras. O tapos, yung iba naman na mag-i-impose ng kanilang mga, di ba dapat ganito, di ba dapat ganyan? Kaya nga iniimbestigahan natin yung mali hindi yung, kumbaga yung dapat. Nakita ko, napanood ko na parang yung sasabihin nitong mga nag-iimbestiga, di ba dapat ganito ang ginagawa? Di ba dapat ganyan ang ginagawa? Mali nga yung ginawa nitong mga involved. Kaya yun ang pakinggan natin, yung maling ginawa nila. So more or less po, hindi po kayo satisfied sa conduct ng investigation na isinasagawa sa... Well, hindi lang... Go ahead, hindi lang siguro ako ang hindi satisfied, Malamang ang taong bayan din ay hindi satisfied. Kumbaga, pag tinignan ho natin yung mga post sa social media, kitang-kita natin na mukha yatang yung mga tao ay parang naghahanap pa rin ng impormasyon. Kaya parang sinasabi ng ilan sa mga social media posts na nababasa ko na bakit pag ganito, pag nasa House of Representatives ang tuturo ninyo, mga senador, pag andi dito naman sa Senate ang investigation, tuturo niyo mga congressman. So, parang which is which. Tuturuan lang, oo. Pero Father, kung ang CBCP po ang tatanungin, paano po dapat panagutin yung mga sangkot dito? Well, simple lang naman. Kung talagang may ginawa silang katarantaduhan, ikulong mo. Kasi yun naman ang sinasabi ng batas. Yun ang pananagutan na galing sa batas. At syempre, mahalaga din na talagang mapakinggan mo talaga ang buong katotohanan dito. Hindi yung parang patsi-patsi lang. Ngayon, lumalabas nga na, bakit parang 2022 to 2025 lang? Meron pa palang mga involved dyan. Kahit bago pa ng 2022. Ayun nga napansin natin. Kapag i-unearth mo na yung 2020, sabihin natin 2021, and then even before that, meron na kagad na mag-i-intervene. So, paano mapapanagot? Imbestigahan ngayon ng Independent Commission. Tapos kapag nakita nila na meron talagang pruweba naman sa totoong ginawa ng mga isinasangkot dito, di sa kanila filean ngayon ng kaso para nang sa gayon ipakita sa taong bayan na totoo talaga ito. Yung mga sinasabi nila walang sinasanto, wala talagang sinasanto. Nabanggit po doon sa pastoral letter ng CBCP na dapat may restitution, na dapat isoli ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. Sa tingin niyo po ba may moral ascendancy itong Marcos administration na gawin ito, lalo pat may issue din ng ill-gotten wealth ang mga Marcos?
You know, it's not a question of whether the Marcos government has moral ascendancy or none at all. Ang sinasabi kasi ng batas, dapat ibalik mo eh. Meron ng precedence yan, di ba? Kung naugnay noon sa isang iskandalo din, ang ilang mga senador, di ba ganun ho ang naging hatol ng korte? Ang sabi ng korte ay ibalik ninyo yung nakaw ninyo. Eh mukhang hindi naman yata binalik eh. Eh nanalo pa nga yung senador na yon. So ibig sabihin, it's not anymore a question of moral ascendancy. It's about whether the law should be applied. And the law indeed should be applied. Kumbaga nasa enforcement ng batas, dapat nating pinalalakas. That's correct. Alright. So, Father, ito po kasing simbahang Katoliko ay malaki po yung naging role niyan sa social movement, sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng korupsyon, paglabag sa karapatang pantao at kahirapan. Mananawagan po ba yung CBCP sa mga Katolikong sumali sa mga isasagawang kilos protesta sa mga susunod na araw, lalo pa itong tinitingnan na malaking rally sa September 21 sa Luneta? Well, palagay ko kung pag-uusapan natin dito, Catholic Bishops Conference of the Philippines, mananawagan, baka wala naman. Ang mananawagan siguro dito, mga ilang obispo, mga ilang leader ng simbahan. And in fact, gano'n na nga ang nangyayari. May mga ilang obispo na nananawagan na sumama sa rally sa September 21. But it's not the whole conference. So to be fair, ang pinapakita natin dito ay meron talagang mga concerned na mga Pilipino na galit na sa mga pangyayari at sila ngayon kahit hindi mo tawagin, kahit hindi mo naman sila anyayahan, ay parang nagkakanda kumahog na talagang lumabas sa lansangan. So ito ngayon ang nakikita nating trend. Kumbaga nirerespeto po ng CBCP yung mga kanya-kanyang desisyon ng mga obispo whether or not manawagan sa mga parishioners nila na sumama sa mga protesta. That's correct. That's correct. Kasi mahirap din naman sa CBCP na mag-usap-usap ngayon dahil hindi pa naman nila kumbaga panahon para magtipon-tipon at wala naman din akong nalalaman pa na nagtawagan sila, nagkaroon ng special parang meeting o forum para pag-usapan ito. Ang talagang sigurado ako, meron mga ilang obispo na ang kasama nga dito sa organizers nitong ikinakasang rally sa September 21. Kagaya po nino, Father, if you don't mind. Well, nasa public naman yan. Ayoko namang galing sa sarili kong bibig. Pero sila mismo nagpo-post naman sa kanilang social media account. So sabihin na lang natin just to be safe, para maprotektahan din naman natin ang privacy nitong mga binabanggit nating obispo that sila yung mga ang mga komisyon na kanilang kumbaga ay pinamumunuan ay talagang involved din sa pagsusulong ng karapatang pantao at pangangalaga din sa kapakanan ng mga Pilipino, lalong-lalo ng mga duka. Isipin mo, ang apektado talaga dito, Jerg, ito talaga mga duka. Kapag bumabaha, talaga nagsisilikas yan. So, hindi lang, kumbaga, mga ari-arian nila kung meron man ang apektado, pati sila mismo ang apektado. Kaya, ito yung mga komisyon na talagang involved sa ganitong mga issue. Kaya naman sila ay kumikilos. At alam na alam po ng simbahan yan dahil yung inyo pong mga ibang mga simbahan niyo ay ginagamit din minsan ang evacuation center nitong mga taong lumilikas kapag binabaha. Anyway, Father Jerome, correct me if I'm wrong, kayo pa rin po ang rector nitong EDSA Shrine po, Ako po ang rector ng National Shrine of Mary, Queen of Peace. Dito po yan sa Ortigas at kanto ng EDSA. Alright. Sige po, given that situation po, itong National Shrine of Mary, Queen of Peace dito sa may EDSA po, ay kadalasan ginagamit na venue yan sa mga protesta. At ito nga nakaraan, nakita po natin, may mga nagtitipon-tipon dyan. Bilang rector po nito, paano nyo po pinaghahandaan yung mga posible pang programang gaganapin dyan sa mga susunod na araw? Number one, kinakailangan nila makipag-ugnayan sa amin kasi kahit sabihin po natin na ang simbahan naman is a public place, pero yung ganitong mga pagkilos ay kinakailangan pa rin talaga ng coordination, pag-uusap namin bilang mga namumuno dito sa EDSA Shrine, saka yung mga nag-oorganisa ng mga rally. Pangalawa, sa pag-uusap na to, dapat madetermina natin sino ba yung mga personalidad na involved at ano ba talaga yung layunin ng kanilang mga rally. Kasi alam niyo minsan, may mga rally na ang isinusulong, hindi naman talaga yung paglaban sa issue Ang isinusulong nila, yung suporta sa ilang partikular na kandidato. Kapag ganito naman, ayaw natin mabahiran.
yung EDSA Shrine kasi baka tingin nila maging partisan. Basta sa amin, malinaw lang yung issue, malinaw lang yung, kumbaga, ay totoong mga ginagawa at saka mga personalidad nasa likod nito, and that's it. We are going to permit. Okay. Kumbaga, kung partisan, hindi nyo papayagan. Pero just to clarify po, no, walang permit na kailangan i-secure, kundi kailangan lang makipag-usap sa pamunuan nitong inyong simbahan. Well, technically, parang lalabas dito, kinakailangan ko magbigay ng permiso sa kanila. Okay. Pero ang kailangan lang kasi talaga dito yung courtesy, yung yung mag-reach out man lang sa amin. Kasi minsan bibiglain na lang kami dito, and we also have our own activities as a church. So we don't want their activities to interfere with our own spiritual and liturgical activities. Okay, maraming salamat po, CBCP spokesperson, Father Jerome Ceciliano. Okay, thank you, Binyard. Maaring maapektuhan ng hiling na pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil sa mga pahayag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa dokumento ng ICC Office of the Prosecutor, binanggit ang mga salita ni VP Sara sa dahig kung saan tinututulan niya ang jurisdiction ng ICC. Iginiit umano ng bise na kinidnap ang kanyang ama at illegal ang pag-aresto sa kanya. Binanggit din ang live stream kung saan nagbiro siyang may planong itakas si Duterte mula sa detention facility. Inakusahan din niya ang ICC ng sabwatan sa paggamit ng peking saksi. Ayon sa ICC, maaaring gawing basehan ang mga pahayag na ito para ibasura ang hiling na temporary freedom. Binanggit din sa dokumento na ang planong pagbalik ni Duterte sa Davao ay maaaring makaapekto sa kasong kinahaharap nito. Nationwide transport strike ikinakasa ng grupong Piston sa susunod na linggo. Marami pang balita sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Traffic check ngayong linggo sa EDSA Mega Mall. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Isang nationwide transport strike ang ikakasa ng grupong Piston sa Huwebes, September 18 bilang protesta sa umano'y korupsyon sa flood control projects ng DPWH. Layunin ng tigil pasada na panagutin ang mga opisyal at kontratista na nakinabang umano sa pondo ng bayan. Hinihikayat ng Piston ang publiko na sumali sa kanilang panawagan. Mag-uumpisa ang pambansang tigil pasada alas 5 ng umaga. Kaugnay pa rin sa nationwide transport strike, kausapin natin ngayon si Piston National President Modi Floranda. Magandang gabi po sa inyo, Ka Modi. Magandang gabi po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay ay magandang gabi po sa lahat. Ka Modi, tuloy na ba ang tigil pasada sa September 18? Tuloy na po yung ating ngayong darating na September 18, yung ating protesta at welgang transportasyon laban dito sa patuloy na paglaganap ng korupsyon sa hanay ng ating pamahalaan at siyempre sa bahagi din tayo ang mga driver at mga operator na biktima nitong usapin ng korupsyon lalo na sa usapin ng tag-ulan. Ngayong tag-ulan ay talagang halos hindi rin tayo makapaghanap buhay at maraming mga jeepney at mga pampublikong transportasyon ang lumubog sa baha dahil dito sa usapin ng malalang korupsyon na ito, yung ating mga sinasabing mga flood control. Ka Modi, meron na ba kayong estimate kung gaano kadami yung inaasahang lalohok sa strike? Sa atin ay inaasahan po natin na sana ay lumahok yung hindi lamang ang membro ng Piston, kundi yung ibang membro ng iba't ibang mga federation dahil lahat naman tayo ay
tinatamaan, tinatamaan tayo nitong malalang pagbabaha, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya't marin po yung ating panawagan sa ating mga kapatid sa hanap buhay na kailangan nating magkaisa at labanan itong malalang korupsyon. Isang araw lang po ba, Ka-Modi, itong nationwide transport strike? Or kasi merong ulat na yung Manibela will hold a 3-day strike. So sa kanila ay September 17 to 19. Kayo po ba ay nag-coordinate with Manibela at sasama din po kayo doon? Halos magkakasabay po at ang Manibela ay nag-announce ng parang September 17, 18, 19. Pero tayo sa bahagi po natin ay September 18 hanggang 21 dahil ang sektor po ng transport ay lalahok dito sa malaking magaganap na pagkilos ng ating mamamayan ngayong September 21 sa Luneta. Ka-Modi, ano po ang mga mode of transportation na maapektuhan sa nationwide strike? Jeepneys lang po ba? Sa atin ay ang inasahan po natin ay jeep, at saka siyempre yung ibang yung mga UB at ilang mga motorcycle, ito yung mga team sa ilalim ng mga Grab at iba pa na nagpaabot sa atin na sila'y makikiisa dito sa magaganap na pagkilos natin. Ano yung mga pangunahing lugar na maapektuhan ng strike? Kung dito po sa Quezon City ay magtitipon-tipon po ang mga driver at mga operator, hindi lamang ng mga jeepney, dito po sa may bahagi po ng Araneta sa harap ng Pergold at meron din po sa bahagi po ng Manila, sa bahagi ng Baclaran at sa may Agoncillo. At meron din po sa bahagi po ng Alabang at meron po sa bahagi po ng Pasig. At dito sa may bahagi po ng Sucat, Parañaque ay magkakaroon din po ng pagtitipon. At siyempre sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa ay magkakaroon din po ng pagtitipon-tipon yung ating mga kapatid sa hanap buhay. Paano naman, Ka-Modi, ang mga pasahero? Meron po ba tayong contingency plan para sa mga commuters? Sa atin ay ang panawagan po natin ay hindi lamang ito para sa interes ng mga driver at mga operator, kundi para sa interes ng ating mga mamamayan sapagkat ang nagsasaper dito sa matinding grapeng korupsyon ay yung ating mamamayang Pilipino. Dahil alam naman natin na sa ngayon ay talagang simpleng ulan lamang yung pagbaha ay talagang nasususpindi yung kabuhayan ng ating mga mamamayan, hindi lamang po ng sektor ng transportasyon. Kaya umaasa kami na mga mismong commuters, mismo yung ating mga mamamayan ay makikibahagi dito sa magaganap pong pagkilos natin. Paano naman po, Ka-Modi, sinisiguro yung kaligtasan at kaayusan na during this strike? Meron ba kayong coordination with the police, with the LGU para sa seguridad sa kaligtasan sa kalsada? Sa mahabang kasaysayan na po natin, sa pinang mga rally 12 ay napapatunayan naman natin na kaya nating yung ating mga kasapian, yung ating mga masaperya at kaya po nating i-maintain yung usapin ng katahimikan. Ang nagkakaroon lamang ng kagulo ng kaunting kung sa panahon na inaharas po tayo ng PNP. Pero sa hanay po natin, sa mga mahabang history na natin, ay tinitiyak po natin na ito ay mananatiling maayos, matahimik yung ating pagkilos. Ka-Modi, anong gusto ninyong mangyari sa pagsasagawa nitong transport strike? Ano po ba ang inyong ipinaglalaban? Panawagan po natin ay dapat panagutin ang lahat ng sangkot sa grapeng korupsyon na lumabas na mula sa Senado at Kongreso ay sangkot dito sa grapeng korupsyon hanggang sa Vice President, hanggang sa Pangulo, ay dapat ay talagang managot sila dahil ang linastay at niwaldas nilang pundo ay pundo ng mamamayan na dapat galing doon sa buwis ng mamamayan, dapat ibinabalik to doon sa usapin ng pamamagitan ng serbisyo sa taong bayan. Usap-usapan nga, Ka-Modi, ang mga protest rallies na magaganap sa September 21. Kayo po ba ay sasali din dito? Tinitiyak po natin, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, kasama mga driver at mga operator ngayong darating na September 21. Ito po ay ka-53 years ng batas militar o ng martial law na idiniklara ni Ferdinand Marcos noong 1972. Mula noong 1972 hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin umiiral yung batas militar dahil patuloy ang panggigipit at pandarahas,
hindi lamang sa mga leader, aktivista, kundi sa ating mga ordinaryong mamamayan. Kaya't kami po ay kalahok ngayong darating na September 21 sa Luneta po. Dito po sa inyong nationwide transport strike sa September 18, meron po ba mga personalidad na sasama sa inyo? Inaasahan po natin yung mga lumalaban sa korupsyon ay sana ay makiisa at sumama sa magaganap pong strike. Meron po bang mga specific names na nakipag-coordinate sa inyo na sasama sa kilos protesta o sa tigil pasada na ito? Kasama po natin ang ilang mga kababaang estudyante, taong simbahan at ilang kawani na pamahalaan sa ilalim ng Union ng Courage at iba pang mga sektor ng ating lipunan na biktima ng mga flood control, biktima ng korupsyon. Anong panawagan ninyo, Kamodi, sa mga lalahok sa protesta? Siyempre, ang panawagan po namin, una sa lahat, baka magtag-ulan, hindi magdala po ng mga jacket, payong para pangalaga at magdala ng pagkain. At siyempre, ang panawagan natin ay maging militant. Ibig sabihin yan ay pangalagaan po natin ang ating bawat mga hanay. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Piston National President Modi Floranda. Salamat po. Kinumpirma ng Commission on Elections na muling magbabalik sa Kamara ang Gabriela Women's Party List. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban. Tuloy ang laban ng Gabriela kasama ng mga kababayan natin sa pagsusulong ng tunay na pagbabago at karuan. Ipoproklama na ng Commission on Elections si Gabriela Women's Party List First Nominee Sara Ilago bilang 64th winning party list representative. Sa isang panayam ngayong araw, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kasunod ito ng compliance ng poll body sa constitutional requirement na dapat ay 20% ng bumubuo sa House of Representatives ay galing sa mga party list. Ayon daw kasi sa kanilang computation, ang 63 party list seats na iprinoklama noong 2025 elections ay 19.8% lamang ng Kamara. Ani Garcia, kahit nalalabas na 20.4% na ang magiging composition sa 64 seats, mas okay raw na sobra kaysa kulang para mapunan ang requirement ng konstitusyon. Malugod namang tinanggap ni Ilago ang pronouncement ng COMELEC at sinabing long overdue na ang pagkakaroon ng 64th seat ng mga party list sa Kongreso. Aniya, patuloy na dadali ng grupo sa Kamara ang kanilang mga panawagan para sa kababaihan at paglaban sa karahasan at diskriminasyon. Mula sa lansangan hanggang sa Kongreso, bibitbitin ng Gabriela Women's Party ang agenda ng kababaihan, ng LGBTQIA+, ng bata at ng bayan. Pagdating naman sa mga bills, yung top 3 namin yung pagpapalakas ng anti-vowsy law, ng anti-rape law, divorce bill, at saka SOGI equality. Para naman sa mga women's organization tulad ng Gabriela National Alliance of Women, patuloy pa rin dapat ang pagkalampag sa COMELEC hanggang wala pang formal resolution patungkol sa proklamasyon ng grupo. Nananawagan pa rin tayo sa ating mga kababayan, sa mga kababaihan na tuloy-tuloy na mag-ingay, iparinig yung boses para sa pagtitiyak ng tunay na representasyon ng kababaihan sa Kongreso. Ayon kay Chairman Garcia, ilalabas nila ang formal resolution sa darating na Miyerkules. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tapat ang Vice Ganda at Vice President Sara sa 2028. Yan daw ang solusyon para maharang si VP Duterte sa pag-upo sa Malacanang Palace. Ayon sa award-winning director na si Lav Diaz, kailangan pop culture ang titibag sa Vice Presidente. Para sa film critic, si Vice Ganda ang dapat itapat dahil siya ang icon ng pop culture. Suggestion pa ng batikang direktor, kailangan katandem ni Vice sina Senator Risa Hontiveros, Congressman Chel Jokno at Mayor Leni Robredo. Ang goal lang naman daw ay kailangan manalo ang komedyante at mag-resign din agad. Hugot pa ni Direk, kailangan ng mapalitan ang mga Duterte na master daw sa myth-making. Diplomat na kritiko ni Pope Francis may pa-birthday cake kay Pope Leo XIV. Susunod yan sa Agenda Weekend.
Traffic check ulit tayo ngayong Sabado or ngayong Linggo sa Ortigas Flyover, light to moderate sa parehong lanes. Isinusulong ng Department of Information and Communications Technology ang isang framework na tinatawag na 2026 Digital Agenda ng ahensya. Sa panayam ng programang Abantec at Negosyo ni Jerry Liao sa Abante Radio, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda ang 4 pillars ng kanilang flagship programs. Kasama rito ang Digital First Economy, Inclusive Tech for All, Championing Cybersecurity and Data Privacy, at Transparency in Governance. Layunin ng 2026 Digital Agenda na bumuo ng isang secure at future-ready Digital Philippines. Nitong Biyernes lang ay inilatag ng DICT ang kanilang 2026 budget proposal sa Kamara, nagkakahalaga ng halos 19 billion pesos. One is tinatapos na po natin yung National Fiber Backbone. Nakaschedule po to matapos 2028. Kaso sinabi nga po ng Presidente, bakit pa natin patatagalin kung kaya nyo rin lang namang tapusin na? So nangako po tayo kay Presidente, tatapusin natin yan hanggang Mindanao by end of 2026. Ito pong National Fiber Backbone, ito po ay isa sa pinakamalaki sa mundo at pinakamaganda. Hanggang Batanes, papunta na po ng Tawi-Tawi yan by end of 2026. Ngayon po, nako-cover na niya hanggang Tacloban. Ipinakilala ng state-run Radyo Pilipinas ang mga AI news anchor na sina Ivan at Ira. Layunin nito na palawakin ang gamit ng Artificial Intelligence o AI sa paghahatid ng balita. Kasabay nito, nagsasagawa ang DOST ng Filipino version ng ChatGPT para mapabuti ang local language processing capabilities. Ayon sa ahensya, isa ito sa mga hakbang patungo sa mas moderno at mahusay na paghahatid ng balita sa bansa. Not for money but for everyone's safety. Yan ang giit ni Bong Nebriha tungkol sa bagong Swift Traffic Action Group o STAG na pamumunuan niya. Ani Nebriha, hybrid ito ng NCAP na mas nakatutok sa anti-illegal parking. Ang kaibahan, may MMDA enforcers na nagroronda at gumagamit ng body cam para makunan ang blind spots. Sa ngayon, 22 body cameras na may 8 oras na recording ang gamit ng STAG, kasama ang mga tagatala ng timecode sa bawat potential violation. Hindi na namin kailangan lisensya mo, hindi na namin kailangan ito yung sakya mo, but we will be receiving a summon because you are already apprehended by a non-contact apprehension. And makikita nyo naman, yung mga cameras namin, may magnetic cameras kami that are being used. So nakikita na rin yung mga plate numbers konektado sa Metrobase. Kinukuha na ng mga non-contact apprehension teams namin yun. Kung naka-illegally park ka, kuha na lang ng lisensya. So, I mean, makikita nyo, napakabilis. Ipinagdiriwang ni Pope Leo XIV ang kanyang 70th birthday ngayong araw. Kasama sa bumisita sa Santo Papa ang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Vatican na si Brian Birch. Tinanggap ni Pope Leo ang cake na mula pa sa Chicago kung saan siya ipinanganak. Ipinasa rin ng diplomat ang kanyang credentials sa Pontiff. Si Birch ay kritiko ni Pope Francis dahil sa pagbukas ng simbahan sa LGBTQIA+ community. Idinaos din sa Vatican ang free concert na Grace for the World bilang celebration ng Jubilee 2025 at World Meeting on Human Fraternity. Namangha ang 200,000 crowd sa drone show kung saan ipinakita si Pope Francis at Sistine Chapel. Bumaha sa ilang lugar sa Davao City Sabado ng gabi. Ilang mga residente sa Barangay Bangkas Heights ang kinakailangang gumamit ng lubid para makatawid sa creek na umapaw. Ayon sa Pag-asa, umabot sa yellow rainfall warning signal ang pag-ulan. Sa photo at video post ng Barangay Matina Pangi, makikita ang maputik at trumaragas ang baha. Pasado alas 11 ng gabi na magsimulang humupa ang baha,
dahilan para makabalik ang mga residente sa kani-kanilang tahanan. Pambato ng UP Los Baños, first Quiz Bee milyonaryo. Marami pang balita sa pagbabalik ng Agenda Weekend. Nagwagi ang estudyante ng UP Los Baños sa kauna-unahang bilyonaryo Quiz Bee. Inuwi ng 22-year-old na si Ian Kurt Landicho ang 1 milyong pisong grand prize. Tinapos niya ang laban matapos makakuha ng 41,000 points. Dinaig ng Quiz Bee champion ng dalawang taga-UP Diliman na sina Chris Alvarado II at Neil De Jesus. Si Ian ay third-year college student para sa kursong Agricultural Biotechnology sa UPLB. Hindi na bago sa Quiz Bee champion sa competition dahil una na siyang nanalo sa National Science Quiz Bee. Matapos umalma ang volleyball community, ibinaba ang presyo ng ticket sa FIVB Men's World Championship. Epektibo ito simula ngayong araw, September 14, para mas abot kaya ng mga fans. May Agenda Weekend report si Zeus Valdez ng Abante. Matapos umani ng matinding hinaing at patikos mula sa volleyball online community, ibinaba na ng mga organizers ang presyo ng tiket sa FIVB Volleyball Men's World Championship na kasalukuyang ginaganap sa Mall of Asia Arena at Araneta Coliseum. Ang dating 1,500 upper box naging 550 na lang. Sa upper box side na dating 1,800 naging 688 na lang. Ang Patron Center na dating 5,000 naging 2,750 na lang at courtside na dating halos 14,000 naging 4,400 na lang. Wala naman nagbago sa general admission na natili itong 500 habang ang iba pang sections bagsak presyo din. Effective ang bagong presyo sa September 14. Halos kalahati ang pinawas sa lahat ng presyo ayon sa Philippine National Volleyball Federation. Unang inanunsyo ang presyo noong Pebrero na pumapalo mula 1,500 hanggang halos 14,000 kada tiket, bagay na ikinadismaya ng maraming Pinoy fans. Ayon kay PNBA President at Local Organizing Committee Chief Ramon Tatso Sara, ang markdown ay alay nila sa ika-68 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong September 13 at bilang tugon na rin sa panawagan ng fans na gawing mas abot kaya ang panonood ng world-class na laban. Matatandaang dumalaw mismo si Pangulong Marcos sa opening ceremony noong September 12 sa MOA Arena at napanood ang makasaysayang debut ng Alas Pilipinas laban sa Tunisia. Bagamat natalo ang pambansang koponan sa straight sets, may dalawa pa silang laban sa Pool A kontra Egypt sa September 16 at Iran sa September 18. Para sa Agenda Weekend, Zeus Valdez, Abante. Gumuhit ng kasaysayan ng American boxer na si Terence Crawford matapos talunin si Mexican boxer Canelo Alvarez sa super middleweight division. Nagbabalik para sa Agenda Weekend si Zeus Valdez ng Abante. Ginulat ng Amerikanong si Terence Crawford ng mundo ng boxing matapos talunin ng Mexican superstar na si Canelo Alvarez sa pamamagitan ng isang dominanteng unanimous decision win sa kanilang laban sa Allegiant Stadium sa Las Vegas. Hindi inalintana ni Crawford ang mas malaking kalaban at sa halip ginamit ang kanyang bilis, footwork at matutulis na kombinasyon upang pigilan ang opensiba ni Canelo. Sa loob ng 12 rounds, halos walang sagot ang top Mexican boxer. Lamang si Crawford sa lahat ng tatlong judges, 116-112, 115-113 at 115-113. Ngunit marami ang naniniwala na mas malaki pa ang kanyang lamang. Sa panalong ito, gumuhit si Crawford ng kasaysayan bilang kauna-unahang lalaking boksingero sa 4-belt era na naging undisputed champion sa tatlong magkakaibang timbang, ang junior welterweight, welterweight at super middleweight. Higit 70,000 fans ang nanood sa arena at milyon-milyon online, kung saan kitang-kita ang frustration ni Canelo na hindi makapagbukas ng kanyang traditional na power shots. Sa halip siyang nabiktima ng kombinasyon at pagiging agresibo ni Crawford
hanggang sa huling round. Ito ang ikatlong pagkatalo ni Canelo sa kanyang makulay na karera matapos kina Floyd Mayweather noong 2013 at Dimitri Bivol noong 2022. Habang si Crawford naman ay nananatiling malinis ang record sa 42-0 na may 31 knockouts. Para sa Agenda Weekend, Sus Valdez, Abante. Alam mo partner, nagkatotoo yung fearless forecast mo kahapon sa mananalo sa Bilyonaryo Quiz B. Taga-UP nga ang nanalo. Sabi ko naman sa'yo, taga-UP yung mananalo. At lalaki. Yes. At lalaki. Si Ayan Kurt Landicho ng UP Los Baños. Congratulations. Oh, but congratulations din dito kay Chris Alvarado at Neil De Jesus na lumaban din naman talaga dito sa Quiz B. Oo naman. It's a big feat na umabot ka dun sa final, di ba? Sa grand finals. And 1 million pesos na panalunan niya ni Ayan. Yes, congratulations. At maraming salamat sa lahat ng mga nanood last night sa Bilyonaryo Quiz B. Of course, napakaraming sumabaybay. Yan na naman ako sa Tagalog ko. Sumabaybay. Mataas ang ating viewership kagabi. So thank you so much for watching Bilyonaryo Quiz B, and we are looking forward to seeing the next season. Congratulations sa Bilyonaryo Quiz B team. At iyan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Ako si Ann Asis Carillo. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.